We are here live at Siriaco Abas National High School to gather some information to one of the teachers here at Siriaco Abas National High School. Ma'am, kindly introduce yourself first. A pleasant morning to each and everyone. I am Madam Ami Lamboloto from Siriaco A. Abas Memorial National High School. At present, I am currently teaching science subject, and aside from that, I am also teaching research, grade 7 and research grade 9. And of course, I am a graduate of my master's degree majoring in biological science. And at present, I am teacher 3 here. So, science teacher naman pala si Ma'am dito sa Siriaco. So, ano ang first question natin, Miss Althea? So, ito po yung first question natin, ma'am. Does it make a difference if teaching is simply regarded as a profession, not a vocation and a mission? Okay, so for me as a teacher for 17 years, teaching is related to mission and vocation because when we say teaching, teaching is a mission. It is because our mission here is to provide quality education for our learners, and aside from that, our mission is to protect and promote the right of every Filipino learner. And at the same time, teaching is a vocation in the sense that we are committed to our job. Just like today, it's Sunday today. So, even though it's Sunday, but still, dahil kami ay kailangan ng aming profesyon, it is because the opening of the class is scheduled on August 29, so we should do our job. We should prepare the school, we should prepare everything for the opening of classes. So, what a resilient answer from you, Ma'am. So, this is the next question. So, these are the professional qualities na pipiliin niyo po. The first one is long period of preparation, continuing professional development, strive for excellence, committed to moral, ethical, and religious values, and dedicated to public service. In these qualities, what are the most important qualities that teacher should have? Okay, for me, as I told you, I am teaching for 17 years. For me, I will be choosing striving for excellence. It is because when we strive for excellence, meaning we can do everything to produce an excellent output. Meaning, if we are striving for excellence, we shall prepare enough preparation. For 17 years, I can really say that enough preparation for me as a teacher para maituro ko confident, in a more competent ang aking subject. And of course, because we are striving for excellence, kinakailangan meron kaming continuing professional development. I am very willing to attend seminars and trainings to improve myself professionally. And of course, if we are striving for excellence, therefore, we can be more committed to our profession. We are very willing to learn more content-based information about our subject so that it can make it as a competent teacher. So, excellent, strive for excellence rather. Ayan, nagkamali ako. Excellent for life. Yes. So, ayun na nga po ang ating third question, Ma'am. So, what do you prefer? To be a competent teacher or to be a committed teacher, and why? Actually, if I will be choosing, I will choose both of them. I want to be a competent teacher, and at the same time, I want to be a committed teacher. If I am a committed teacher, even though it's Sunday today, ginagawa ko ang aking trabaho para mapaganda ang aking classroom. So, committed ako in the sense na kahit hating gabi, piniprepare ko ang aking lesson plan, ang aking PowerPoint, kasi gusto ko maayos na pagtuturo. Kasi kung ako'y prepared sa aking mga visual instructional materials, competent ako sa aking pagtuturo. So, it has something to do with each other. So, ayun na nga, marami tayong natutunan kay Ma'am sa kanyang answer. Althea, may gusto ka bang sabihin? So, ayun po ma'am, thank you so much po sa pagtanggap ng aming
Imbitasyon. sa pag-interview. Yun lamang po at Maraming. Salamat po. Thank you po. Thank you, ma'am. ma'am. So, ayun na nga mga Kim Pampara, pagkatapos namin interviewin si Ma'am Amelia, ay tumulong naman kami sa kanya upang maglinis sa school para sa darating na school year 2023-2024. Aking Pampara, at yan, live na naman po tayo dito sa panibagong video na to na kung saan kakapanayamin natin ang mga former students si Ma'am Amelia. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! So ayun mga Kimpampara, nandito na ako, kasama ko si Nina Cabase upang kapanayamin ang mga naging former student ni Ma'am Amelia B. Lambuloto. Unang katanungan. So, ang unang katanungan ko po para sa iyo ay kung ano po ang masasabi mo sa pagtuturo ni Ma'am Amelia. Ma'am Amelia is one of the best teacher in Sariaco Abes Memorial National High School. Ang ano po niya ay creative po siya maggawa ng mga presentation at ganun din masayahin siya magturo. Like, ang taas ng energy niya tuwing magtuturo siya. Ganun din sa ma-effort niyang mga presentation. Lang. So ang pangalawang katanungan naman ay itatanong ko sa aking katabi. So anong natutunan mo pagdating sa pagtuturo ni Ma'am Amelia B. Lambuloto? Marami po ang natutunan sa kanya kasi napakagaling niya magturo at napaka-creative niya magturo. Ayun nga mga Kimpampara, madami tayong natutunan at nalaman about sa kay Ma'am Amelia B. Lambuloto pagdating sa kanyang pagtuturo. So maraming salamat sa inyong dalawa sa pagtangkilik sa aming imbitasyon upang makapanayam kayo ngayong hapon na ito. So yun lamang at maraming salamat. So hi mga Kimpampara, nandito po kami ngayon sa bahay ni Ma'am Amelia upang interviewin po ang kanyang mister na si Sir Armando M. Lambuloto. So ano pa nating hinihintay? Tara na! Let's go! So hello mga Kimpampara, nandito tayo ngayon sa bahay ni Sir Armando Lambuloto, ang mister ni Ma'am Amelia Lambuloto na teacher sa Sariaco Abes Memorial National High School. Nandito tayo ngayon sa kanilang bahay upang personal na tanungin kung ano nga bang klase na teacher or klaseng asawa si Ma'am. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Mr. Anta. Yung mga katanungan lang po kami about kay Ma'am Amelia na kung paano po siya, kung ano po siyang klaseng asawa and teacher. So ang una po namin tanong, sir, is sa inyong pagsasama, ano yung mga character traits ni Ma'am Amelia na parang showcase niya as a teacher and as wife sa bahay? And at bakit po? Okay, so relative to your question, so ang aking may bahay, bilang isang ordinaryong professional, ay kadalasang nakikitaan ko, namin ng aking mga anak, na mga katangian bilang isang guro at bilang isang may bahay. Ang unang katangian niya na na-observe namin, ako personally as her husband, ay yung pagiging organized. So, alam natin na ang pagbabalanse ay isang responsibilidad ng pagiging isang ina at pagiging guro na talagang nangangailangan ng matibay na kasanayan sa pagsasaayos. Okay. Madalas ay ang isang guro ay napakabihasa sa ganitong pagpaplano at ito ay nai-transcend niya o nadadala niya dito sa aming tahanan. So, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga bagay na kumbaga ay na naiisaayos, so kumbaga ay ini-ensure niya na nasa sa ayos ang lahat ng bagay meron dito sa tahanan at maging sa school bilang kanyang pangalawang tahanan. Kasi katulad nitong nakaraan hapon lang nagpunta kami sa school upang ihanda ang kanyang classroom para sa darating na pasukan. So, ganun din yung ginagawa niya dito sa tahanan. So, napaka-husay din ng aking asawa sa pagpaplano ng oras. So, yung pagbabalanse ng mga pangangailangan sa trabaho at
sa pamilya ay nagagampanan niya ng maayos at bilang guro, alam natin yan na tayong mga guro ay dapat bihasa sa pagpaplano ng oras. So, ang aking asawa ay masasabi ko napakabihasa sa pagpaplano ng oras. At kumbaga sinisiguro niya na balance yung time niya para sa trabaho at ganun din sa pamilya. So, minsan nga ako pa yung lumalabag sa ganung aspeto. Yan. At panghuli yung malasakit. Yan. So, ang pagkakaroon ng malasakit hindi lang sa mga anak at ganun din sa mga estudyante ay napakahalagang katangian ng isang guro. At lalo na lalo na kung ito ay isang ina na katulad ng aking asawa. So, naiintindihan niya yung individual differences na meron sa mga estudyante at ganun din sa aking dalawang anak. So, kumbaga ini-ensure niya na balance din yung malasakit niya sa aking dalawang anak at ganun din sa kanyang mga estudyante. So, isa pa ay yung napaka-supportive ng aking asawa. Nabanggit ko na ba yung napaka-supportive? So, napaka-supportive ng aking asawa. Hindi dahil ako ay isang guro din, kundi kumbaga advantage na yon na ako isang guro, sapagkat naiintindihan niya yung nature ng aming trabaho. At bilang may bahay, kung ano man yung responsibilities na nakaatang sa akin as teacher. So, madalas ay naiintindihan niya yon. And bilang supportive mother sa aking mga anak ay walang hanggan doon ang kanyang pagmamalasakit sa aking anak. Lalo na nung time ng pandemic, talagang kami ng aking mag-asawa ang nagpatuto sa aking, lalo na dito sa aking bunsong anak ng pagbasa at pagsulat. Sapagkat grade 1 ang aking anak at grade 2 ay pandemic. So talagang dito siya sa tahanan, natutong bumasa at sumulat. At yung ay, kumbaga, 70% ay nagampanan ng aking asawa. Ayun.